Hello mga ka-Dream Fertles! So ngayon ay may bago tayong reading. Ang reading natin ay tungkol sa ano nga ba ang ibig sabihin ng iyong panaginip. Ano nga ba ang ibig sabihin ng inyong mga panaginip. So meron tayong mga piles na pagpipilian. We have the pile number 1, the 10 of Swords in reverse. We also have pile number 2, the Hermit. And then we have pile number 3, Four of Wands. So I'll give you time. You can pause the video to meditate. Okay? Kung ano nga ba ang iyong card na gustong gamitin for our reading today. So, ulitin ko, ang reading natin ay ano nga ba ang ibig sabihin ng panaginip mo. So, kung nakapili ka na, maaari ka na pumunta sa iyong pile na napili. Pile number 1, pile number 2, and pile number 3. See you in your reading! Pile number 1. Hello, pile number 1. Kung ang pinili mo ay Ten of Swords, pile number 1, this reading is for you. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng iyong panaginip or mga panaginip? So, recently, pile number 1, maaaring meron ka mga napapaginipan na hindi mo maintindihan kung ano ibig sabihin noon. Okay, maaaring may mga napapaginipan ka na iba-iba. Okay, may mga cards na lumabas. Okay, may ang dami agad. Ang dami mo napapaginipan. So, una lumabas, I see Nine of Pentacles, Three of Cups, but it's in reverse. And we have the Tower in reverse. Okay. So, pile number 1, nagmamadali. Nagmamadali ka. Parang nakikita ko ang bilis. So, ang dami mo na paginipan, pile number 1. Siguro na naginip ka na nahuhulog ka, may mga panaginip kasi yung gano'n. Naginip ka na siguro na may celebration, or nakakuha ka ng coins sa panaginip mo. Pero, doon tayo sa main card mo. So, ang pinaka-main card mo is the Ten of Swords in reverse. So, meaning, you are done with your era. Kung naginip ka, pile number 1, na tungkol sa kamatayan or death, if, for example, na naginip ka na parang, parang merong nangyaring hindi maganda sa panaginip mo at ikaw yon. Let's say you see yourself, no? Not in this position as well, in your dream. It means there's a new beginning. Kung nanaginip ka naman na mayroong buntis, may nanganak, magkaka-baby, ibig sabihin there's a new beginning in your life. Kasi nakikita ko dito, tapos na ang struggle mo. Ang pinaka-message sa universe, pile number 1, ang ibig sabihin ng mga napapaginipan mo is tapos na ang paghihirap mo. You're done. You're done with fake people around you na hindi masaya sa'yo. You're done sa finances, nahihirapan ka, nakukulangan ka ng pera, you're done with that. You're done with the struggles, the problems in your life. So, there's an ending. So, ibig sabihin, you are in your healing era na, or nasa era ka na ng celebration, papunta ka na doon. Let's say, it's not already celebration, pero ending. There's an ending na nangyayari sa'yo ngayon. Okay, may card tayo nakalitaw. We have the Eight of Cups, but this one it's in reverse, kasi una ko siya nakita na ganyan. So, we have the Eight of Cups in reverse. So, ang ganda nga. Okay, emotionally speaking, you're done with toxicity. Those BS people. No, you're done with them. So, alam mo na ngayon kung sino yung mga taong kailangan mong pagkatiwalaan sa hindi. Okay ba? Aring nanagin ka din ng snake. Na, kikita ko dito, parang may tubig. Okay, may thunder. May ibon. May celebration. May moon. Yun, yung mga nakikita ko. Next, we have here the Six of Coins or Six of Pentacles. Ayan. So, maganda yung mangyari sa buhay mo, pile number 1. So, kung sa mga panaginip mo, baka hindi maganda yung nakikita mo. Actually, it's in a reverse way, no? Pile number 1, nakikita ko dito na magiging maayos ang buhay mo. When it comes to finances or financial stability, magiging maayos ang, finances mo. At nakikita ko dito pile number 1, this time, ikaw na yung may kakayahang tumulong. Pero, hawak mo dito yung, parang pangbalanse. So, alam mo kung sino yung mga dapat mong tulungan sa hindi. Aware ka na. You are, meron ka ng self-awareness. Ganun. Ayan, no? Kasi ayaw mo nang bumalik ulit sa ganito, yung nagkagulo-gulo, nag-aaway-away, siguro na naginip ka din na nakikipagtalo ka, nakikipag-away ka, it's also a good thing. Kasi this time, you are no longer controlling your emotion for the sake na hindi ka makasakit, pero ikaw naman nahihirapan. Okay? But I'm not saying na maaway ka, no? But what I'm saying is, you know how to deal with those people. Okay? Kumbaga, you are no longer wasting your energy to those wasted people. Okay? Page of Cups. May magandang pagbabago mangyari sa buhay mo, especially when it comes to emotion. May bagong simula na maganda. Okay? Pero, careful ka lang sa, inom ka ba ng alak? So, siguro bawasan mo lang yan. Okay? Next, the Strength. Okay, maganda. Maganda ang pinapakitang mensahe sa iyo. Mensahe ng panaginip mo. Although hindi mo siya naiintindihan, akala mo pangit, maganda siya. Okay? Bumalik na ulit yung strength mo. Bumalik na ulit yung tapang mo, yung balance na siya ngayon, hindi na yung, alam ko ba you know how to pick your battles now? Parang pag-iisipan muna, pag pinatulan ko ba to, magiging maayos ba? Or lalo lang lalala yung sitwasyon. Parang gano'n. And at the same time, kahit hindi mo siya pinatulan, hindi ka rin nai-stress na kung ano yung pinag-iisip mo. Parang, okay, fine, gano'n ka lang. Okay, last one.
Page of Swords. Ayan, dito lang natin lagay. Page of Swords. So, si Page of Swords, may bagong simulang magaganap talaga sa'yo. Okay? So, nakikita ko dito tapos na yung there's an end. Ending sa relationship na toxic, ending sa mga bagay na hindi maganda. So, you are in your new era na maayos. Okay? Next, we have the sacred waters, nourishment, replenishment, health, rest, self-care. Ayun, ingatan mo lang sarili mo. Sabi ko nga kanina, baka pala inom ka ng alak. So, careful ka lang. Tuwasan mo na yung pag-inom ng alak. Alagaan mo yung katawan mo, yung sarili mo. Kasi, magiging okay ang mga mangyayari sa buhay mo sa susunod ng mga taon, susunod ng mga buwan, na araw. So, you need to take care of yourself. Sayang naman kung magaganda na yung nangyayari sa buhay mo, magkakasakit ka, diba? Stay strong in your faith. So, positive, lagi ka daw mag-pray. Okay? Iwas sa mga bad things na gagawin mo. Okay? Kailangan daw, positive ka lagi. Okay? Huwag ka masyadong negative. Or nega sa pag-iisip. God sustains me. Okay? Believe in God. Okay? God is with you. Kaya number 1. God is with you. Kaya nga, kahit umabot ka na, ito, alam mo kaya number 1, sa totoo lang, dami mong pinagdaanan na hindi maganda. Sa totoo lang. Pero God is always with you. Kaya na kaya mo lahat yan. And everything that you will have right now, mga magagandang mangyari sa'yo, you deserve that. Okay? Ano mang unos, bagyo, ulan na naganap sa buhay mo na hindi maayos, ngayon matatapos na. Okay, may bagong buhay sa'yo. Pero ingatan mo yung health mo. Ang nakikita ko lang dito at sinasabi is, yung health mo, ingatan mo lang. Okay? So, thank you for listening, pile number 1. Itong ibig sabihin ng iyong panaginip at kung nagustuhan mo ang reading na ito, you can go to my channel and watch my other readings pa. Okay? And you can also subscribe in my channel so you can be updated for the upcoming and readings that I have. Thank you for listening, pile number 1, and we'll see you again in my next readings. Bye! Okay, hello mga ka-Doing Portals. Welcome back in my channel. So, reading natin today, pile number 2, it's about ano nga bang ibig sabihin ng iyong panaginip. Siguro recently nananaginip ka ng pile number 2. So, kaya pinindot mo tong reading na ito. So, ano nga ba ibig sabihin ng iyong reading? Maaari sa panaginip mo na nanaginip ka na nasa isang lugar ka na madilim at may hawak kang ilaw, or naglalakad ka sa isang lugar na may hawak kang ilaw. Pwedeng lampara or kandila, tapos naglalakbay ka. Okay, parang ganun. Parang meron kang paglalakbay, meron kang dinaanan, ganun ang nakikita ko sa'yo. 3 of Swords, okay. Pile number 3, pile number 2, you have the 3 of Swords. So, nakikita ko dito, kung may ka-relationship ka, pile number 2, I will be direct on you na. So, as of now, ang pinapakita dito, at ang nakita ko din sa first card mo is the Hermit. When it comes to relationship, ang mga panaginip mo, tungkol sa pag-ibig. Okay, anong pag-ibig? Oh, the High Priestess. Sundin mo daw ang intuition mo sa pag-ibig, pile number 2. Kasi hanggang sa panaginip mo, napapaginipan mo siya eh. So, maaaring yung panaginip mo ipatungkol sa relasyon mo. So, kung iniisip mo na nag-cheat sa'yo ang partner mo, the answer is triple yes. Okay? So, use your intuition. That's why you were, kaya ka nanaginip na parang dumadang ka sa isang madilim na lugar. Kasi, nasa madilim ka talagang lugar. Okay? Dahil sa relasyon mo. Next, the 5 of Wands. Ayan, no? This is about relationship talaga. Pile number 2, kung ang panaginip mo ay tungkol sa mga pagtataksil, cheating, and if you have a partner right now, your partner is cheating. Oo. Yes. Nag-cheat siya sa'yo. Okay? Kung wala ka namang partner ngayon, which is I think hindi, may partner ka. I cannot say wala. Meron kang partner. Kung hindi to romantic, could be kaibigan. Kaibigan. Pwede. Taksil siya sa'yo. Ganun. Nasa paano to? Partnership to. Relationship to. Justice in reverse. Tama. May pagtataksil na naganap. Hindi siya totoo sa'yo. Kaya ka nananaginip ng masasama, pile number 3, kasi pinapakita sa panaginip mo. Kaya ka dumadaan sa isang lugar na madilim na ikaw lang mag-isa. At hindi mo alam kung saan ka pupunta. Na para bang walang dulo na liwanag. Kasi, ikaw lang mag-isa sa relasyon nyo. Wala yung partner mo. Okay? Ayan, no? Taksil. 2 of Cups, buksan naman to, bentang-benta. Okay? So, yung kaibigan mo, sinabi ko na kaibigan ha, pile number 2. Yung kaibigan mo na ngumingiti sa harap mo, para bang, parang ang ganda-ganda ng mga sinasabi tungkol sa'yo or tungkol sa partner mo, basta maganda siya sa'yo. I mean, maganda ang relasyon niya sa'yo. Hindi siya masama sa'yo, pero siya ang nagtaksil sa'yo. Siya. Okay? Galit ka eh. Siguro sa panaginip mo, nagagalit ka din. Actually, kung sino yung hindi mo ini-expect, ito pile number 2 ha, I'll give you a clue. Yung hindi mo ini-expect na taong magloloko sa'yo or yung taong magiging reason bakit magkakaroon ng third party or magkaka-third party sa relationship mo with your partner is yung person na hindi mo ina-expect na kaya niyang gawin sa'yo yun. Kasi pagkaharap mo siya, ang bait-bait niya. 2 of Wands. Ayan, no? 2 of Wands. Okay. May pinaplano kasi siya. Nakaplano to. Planado to. Planado to. Okay. The Empress. Bakit na mag-stay sa ganyang partner?
If I were you, pile number 2, give that person. 7 of Cups, ayun, ang dami mong choices. Maganda ka. Okay? Ang dami mong choices. Pile number 2. Kaya ang pinaka-main card mo is the Hermit. Ibig sabihin yan, you need to be in a Hermit mode muna, pile number 2. Ibig sabihin na Hermit mode, kung kailangan mo siyang iwan, makipaghiwalay ka, at mag-single ka muna for this year, huwag ka muna makipag-relationship, or iwanan mo na siya, huwag mo na siyang balikan, gawin mo. Gawin mo. Yun ang ibig sabihin ng panaginip mo. Kung nananaginip ka ng ahas, ahas, nakita ko din dito may ahas, kung nananaginip ka noon na may singsing, may kinakasal, may multo, may bata na involved, yes. Itong reading na to ay sa'yo. Kung yun ang mga panaginip mo. Wheel of Fortune. Magiging maayos ang buhay mo kapag wala na siya sa buhay mo. Uulitin ko, pile number 2. Kung sino man tong partner mo na nasa buhay mo ngayon, kasi nakikita ko ngayon, kayo pa din or nagkakaproblema na kayo. Pero bulag-bulagan ka pa. Parang ayaw mo pang tignan ng mabuti yung nangyayari sa buhay mo. Parang naghahanap ka pa ng reason kung totoo ba itong nararamdaman ko. Totoo siya. So, wala kang dapat questionin sa kung anong nararamdaman mo. Kaya nga lumabas si The High Priestess kanina. Ibig sabihin yan, you need to listen to your intuition. Kasi, High Priestess ka nga So, alam mo sa sarili mo kung yung nararamdaman mo ay totoo or hindi. At alam mo kung paano mo susolusyonan yan. Alam mo anong dapat mong gawin. Pero again, it's up to you. Kahit anong ipakita sa'yo ng universe lahat ng mga paraan or mga bagay para magising ka, para maintindihan mo. Pero kung hindi mo ito tatanggapin, wala, sayang lang din. Okay? At dito sa reading na to, sinasabi ko sa'yo na pinapasabi ng universe, kung may partner ka ngayon at nagda-doubt ka sa relationship mo sa kanya na baka niloloko ka niya talaga. Okay? At niloloko ka niya sa taong hindi mo ine-expect na lolokohin ka. Naintindihan mo? Pile number 2. Mahirap. Mahirap yung sitwasyon mo, pero mas hihirap yan kung pahihirapan mo ang sarili mo. So, para hindi ka mahirapan, iwanan mo na siya. Yes, ganun agad. Kasi, naglolokohan lang kayo Planado to. Pinagplanuhan ka niya. 6 of Pentacles, hindi mo siya kawalan. Hindi mo siya kawalan. Kahit mawala siya sa buhay mo ngayon, okay ka naman. So, it's okay. Leave that person. 6 of Wands. Diba? Meron siyang babae. 9 of Pentacles, but it's in reverse. Kung natatakot ka, feeling mo pag iniwan mo, mawawala lahat sa'yo, hindi. Kasi bagong pa siya makilala, okay ka na Nasa iyo na yung lahat. Pero huwag mo hayaan na mawala lahat sa'yo, dahil nasa sa'yo siya. Okay? So, pile number 2, it's up to you if you would listen to your intuition. Pero if you are asking for a sign, kung yung bang napapaginipan mo at yung bang nararamdaman mo ay totoo at tama yun. Kung ang desisyon mo ay iwanan siya, iwanan mo. Okay, death. Okay, wala na. Tapos na usapan. Iwanan mo na. Lumabas na, death. Stop it now. Hindi ko sinabing kill the person. I'm not saying the word death as in literally death of someone, but what I'm saying is put an ending. Tapusin mo na daw. Tapusin mo na ang relationship mo sa taong yan. It could be a friend or a partner. Kung kaibigan mo to at alam mo hindi siya totoo sa'yo, iwanan mo na siya. Okay? Kung kaibigan mo yan na hindi na totoo sa'yo, iwanan mo na. Friendship over na. Kung partner mo to romantically at hindi siya totoo sa'yo, nakikita ko partner mo to romantic partner, iwanan mo na, makipaghiwalay ka na. There's a lot of people around you na mahal ka. So, that's all your reading for today, pile number 2. So, let's have one card. Message for you by the Divine. The Return. A new story, new decide, alignment, it's coming together. So, paano magkakaroon ng bagong simula at bagong kwento, bagong buhay kung walang pagtatapos? So, tapusin mo na daw. Yun na yun. Tapusin mo na kung ano yung relasyon na meron kayo. That's a confirmation for you. Okay? So, thank you for listening, pile number 2. At ito ang ibig sabihin ng iyong mga panaginip. At kung nag-resonate ito sa'yo, you can also go to my YouTube channel, to subscribe, and watch my other readings. Thank you! Bye! Hello mga ka-Dream Portals! Ako'y muling nagbabalik at may bago tayong reading for today. Ang reading natin ay ano nga bang ibig sabihin ng iyong mga panaginip? Ano ang ibig sabihin ng panaginip mo? So, pile number 3, your main card is 4 of Wands. 4 of Wands. Parang may celebration dito, may kasiyahan. So, I can sense na yung mga panaginip mo magaganda or ang ibig sabihin ng panaginip mo ay maganda. Okay, kahit ang panaginip mo ay hindi medyo maganda ang nakikita mo sa panaginip mo, pero could be maganda siya. Okay? So, first card, we have the 10 of Cups. Wow, maganda, pero 10 of Cups, paano yun? Okay. Parang may ending kasi sa relationship to. Pile number 3. Okay, masaya ka kasi may natapos ng relasyon. Galing ka ba sa pile number 2? At nakipaghiwalay ka at naging masaya ka. Okay? Pile number 3, 10 of Cups, it's about, happy, kumbaga, nasa iyo na lahat. Emotionally, stability, ang saya-saya mo. Pero it's in reverse. Pero dito, masaya mo. Ibig sabihin, may iniwan ka dito at naging masaya ka nung iniwan mo siya. Okay, so kung galing ka sa pile number 2, punta ka dito, congratulations. Okay, nalagpasan mo na. Okay, next we have the 7 of Swords.
Seven of Swords. Okay. May iniwan ka nga. Ano ba yan? Parang may relation kayo. Okay. Talagang kino-confirm mo na kung talagang nag-cheat siya sa'yo. Nag-cheat siya talaga. The Emperor. Oh. Ayan na. Okay. Pile number 3. May bagong taong darating sa buhay mo. Though hindi siya mabilisan, ibig sabihin hindi siya yung klase ng lalaking typical na nakilala mo na parang agad-agad nagsasabi ng feelings sa'yo. Parang pinagmamasdan ka lang muna niya, and then if I'm ready to put a shot on this, then I'll go with this person, then I'll tell everything na parang ganun siya. Okay, pero stability-wise, finances or financial, it's good. Four of Pentacles, wow! Parang nag-iingat ka na ngayon, ha? So, ano ibig sabihin ng panaginip mo, pile number 3? Pinapakita dito sa panaginip mo, pile number 3, ang ibig sabihin is, may pag-iingat ka na ngayon. Kasi ayaw mo nang maloko. Okay? Mukhang fresh from the heartbreak ka, no? Pero ikaw yung heartbroken na masaya. Okay? Pwede din namang ex mo to. Baka napapaginipan mo yung ex mo, or pwede napapaginipan mo yung bagong tao na darating sa buhay mo. Okay? Oops, lumabas to. Uy, baka nananaginip ka ng buntis ka, or may buntis sa panaginip mo. Pile number 3. Okay, there's a new beginning. Then we have the Hermit, like the Hierophant, in reversed. Sa panaginip mo ba, meron pala yung 5 of Wands, upright. Meron magandang mangyayari sa buhay mo. Yung panaginip mo, pile number 3. Actually, hindi siya ganun yung parang yung panaginip mo, parang bang, hindi parang makakatakot tatang ibig sabihin ng panaginip ko. Parang ganun yung panaginip mo eh. Pero actually, hindi siya nakakatakot at hindi siya masama. Though, in reality, sa totoong buhay mo na, ang masasabi ko, hindi siya as in, kung 100%, kung positive ba ibig sabihin ng panaginip mo, hindi ko siya masasabing 100%. Okay? Maaring ano siya, nasa 50 to 70%. Okay? Yung ibig sabihin ng panaginip mo, kung positivity ang ibig natin sabihin, no? Next, we have the 9 of Wands. Marami kang 9. Siguro nakakita ka ng number ng 9 sa panaginip mo. Ang nakikita ko dito, it's a new beginning for you, pile number 3. Okay? Parang hindi ka naka-priority, hindi mo priority yung love life sa ngayon. You are full of yourself in a way na parang, it's all about me na muna. Loving myself. It's a new beginning for me. Okay? Masaya ka. Kasi nakaalis ka na sa relasyon na hindi maganda, sa isang sitwasyon na hindi maganda. Okay? Though minsan sa mga panaginip mo, parang sumasagi pa din sa panaginip mo yung mga bad na nangyari sa'yo or mga bagay na hindi maganda. But that's normal. Okay? Normal lang yun. 10 of Wands, ayun, aalis ka, lalayas ka, so may pag-iwan kang gagawin. So, iiwanan mo na. In your reality, ibig sabihin ng panaginip mo is, meron ka ng iiwanan, may iiwasan, may iiwanan, may iiwasan, yun ang gagawin mo. Yun ang nakikita ko sa panaginip mo, yun ang ibigin sabihin. Meron kang bagay na iiwanan na. Okay? At ang dadalhin mo lang yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Maganda. Okay. Next. Okay. 2 cards ulit. 5 of Cups and the 4 of Cups. Wow, magkasunod. 5 of Cups and the 4 of Cups. Wow. Siguro yung mga panaginip mo, pile number 2, hindi talaga siya maganda. Kaya natatakot ka. Kasi parang iniisip mo, ang pangit ng panaginip ko, masama siguro ibig sabihin lang. Pero pinapakita mo sa panaginip mo, kung hindi ka magiging maingat sa mga desisyon na gagawin mo ngayon, baka bumalik ka lang sa dati. Okay? So, kailangan mo daw maging grateful. Kailangan mong makita yung mga blessing na meron ka ngayon. Okay? Huwag kang magduda sa kung anong kayang ibigay sa'yo ng universe. Huwag kang magalit. Okay? Maging masaya ka. Kaya siguro ang main card mo is 4 of Wands. Sa kabila ng mga nangyayari sa buhay mo, maging masaya ka pa din. Pile number 3. Yun ang sinasabi sa'yo ni universe. Kaya siguro yung mga panaginip mo parang medyo nakakatakot, parang ang lungkot, gano'n. Siguro pinapaalala lang niya sa'yo na huwag kang mabuhay sa takot. Kung kailangan let go, okay? Next, we have the Ace of Wands. Ace of Wands. Okay, Ace of Wands, may bagong simula sa'yo. It's a new flame. So, pero nakikita ko dito yung love life na aspect, hindi siya ganun. Parang you need to love yourself muna. Pile number 3. Ang parang sinasabi sa'yo ng card, sa panaginip mo, kaya ganun ang mga panaginip mo, ang pinapakita sa'yo is, kailangan mo munang mahalin ang sarili mo muna. Love yourself. Focus on yourself muna. Okay? So, we have the stress reduction. Distress your mind, body, and schedule as you need to rest, recharge, and revive. Mag-distress ka daw muna. Alisin mo muna yung stress sa buhay mo. Kaya siguro hindi maganda yung mga panaginip mo, pile number 2. Kasi masyado ka nai-stress. Subukan mo yung, bago ka matulog, diba matutulog ka na. So, bago ka matulog, magdasal ka syempre, no? Tapos, alalahanin mo yung mga nangyari sa buong araw na to, na magaganda. Okay, yung mga bagay na nagpangiti sa'yo, mga bagay na na-accomplish mo, mga bagay na gusto mong gawin, kinabukasan, para, before you go to bed, parang recharge ka in a way na masaya. Kasi kung matutulog ka, at ang huling iniisip mo sa pagtulog mo is masama, or hindi maganda, or yung kinainis mo, kinagalit mo, maapektuhan din mo
dreams mo doon. Kumbaga, pinapakita din sa panaginip mo kung ano yung huli mong naramdaman o na-experience or nakita bago ka matulog. So, kaya ganun siguro yung mga dreams mo, hindi maganda. Okay? Okay, itong nakita ko, so, share kukunin natin. Wait lang, pero dalawa sila. Sige, kunin natin yung dalawa. The fertile void, inner winter, rest, kailangan mo pahinga. Puyat ka ata, wag ka laging nagpupuyat, pahinga ka. Patience, potency, secret beginnings. Magsimula ka, hindi naman kailangan pag nagsimula. Ipo-post mo pa, oh, it's a new beginning for me, it's a new life, post that. No, do it. Okay? Hindi na kailangan sabihin pa. Sureness of the soil, unseen help, support community. Maraming tao nagmamahal sa iyo, tinutulungan ka ng universe, tinutulungan ka ng Diyos, so wala kang dapat ikatakot. Okay? So, bigyan mo yung sarili mo ng time para makapagpahinga, makapag-relax, matulog ng maaga, magdasal, and everything will be good. Okay, so that's your reading pile number 3. And if it resonates with you, pile number 3, you can go to my YouTube channel, subscribe, and watch my other video or readings for pick a cards or general readings. Okay? So, madami readings doon. Pwede mo buksan lahat yun, panoorin. So, thank you for listening pile number 3. Ulitin ko, this is your reading. Ano nga bang ibig sabihin ng iyong panaginip? Bye!